Teka muna ho. Sandali. Kung hindi ho mahuli-huli ng PNP, yan ho mga wanted na yan na ipinahanap po ng atin hong gobyerno. No? Di niyo naman sa ating mga tropa. No? Eto, matapos ho yung nangyari ho na pagkakasawi ng kanilang leader doon ho sa isang enkwentro laban sa mga tropa po ng 802nd Infantry Brigade. Isa hong miyembro ng Apoy Platoon din ang sumuko na doon ho sa mga tropa ng ating 802nd Brigade. Dahil ho yan doon sa yung patuloy ho na kawalan nila ng direksyon sa sobrang hirap po na kanilang nararanasan at yung pagkakataon po nung enkwentro, ginamit po nitong miyembro ng Apoy Platoon para ho makatakas. Actually, hindi ho siya doon tumakas sa mga sundalong nakaengkwentro nun nila. Ang tinakasan niya, yung kanyang mga kasamahan na napaengkwentro para magkaroon ng pagkakataon na makakontak sa kanyang mga pamilya para po naman sumuko na. Alamin natin ang buong kwento niyan kay Brigadier General Noel A. Bestuir, ang commander po ng 802nd Infantry Brigade ng ating 8th Infantry Division. Sir, magandang umaga po. Nick Lipana Echibara, live na tayo dito sa ating pulso at balita sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sir? Good morning, Katropang Nick, at good morning din sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at taga-subaybay ng inyong programang Pulso at Balita. Thank you very much, sir, sa pagtanggap sa tawag namin para po muli namin kayong makaugnayan dito at malaman po namin yung buong kwento. Ang sabi po sa mga balita na tinatampok namin dito, ilang araw na rin po ang naming inuulit-ulit ito. Yung yun hong pagkasawi nung kanilang leader nung Apoy Platoon na Wanya tayo na nasawi dun sa isang enkwentro ang naging dahilan para sumuko yung kanyang isang yung kasamahan nila and mukhang ito ho ang magiging pamamaraan para yan po sundan ng ilang pa mga miyembro ng natitirang platoon, yung Apoy Platoon. Tama po yan, Katropang Nick, dahil nga doon sa nangyaring enkwentro, nakasagupa ng tropa ng ating 78 IB ang grupo ng natitira pang members ng Squad 1 at saka Squad 2 ng Apoy Platoon doon sa General MacArthur, Eastern Samar. So after nung encounter, nasawi nga doon yung squad leader nila at ang isa sa yung mga natitira doon ay nagkawatak-watak. So tama yung sinabi nyo na yung pagkakataon na yun sinamantala ng isa sa kanila na tumakas doon sa kanilang grupo at doon siya humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak doon sa isang barangay doon at yun ang kanyang nanay ang siyang nagdala doon sa ating tropa kaya natulungan na rin natin itong isa nilang kasama na si alias Rose sa Katropang Nick. Ang maganda nito, sir, ang maganda nito yung tamang-tama yung proyekto ninyo na nakaabang na kung saan kumbaga nagre-reach out kayo doon sa mga pamilya mismo nito mga remnants ng New People's Army para makatulong ho ninyo na mapanumbalik sila dito sa ating batas, which is yun ang naging pamamaraan. Tama po yung Katropang Nick dahil nga sa mga efforts ng mga kamag-anak nila nito, napag-alaman natin na karamihan sa kanila ay nais na rin bumaba at hindi lang pinapayagan ng mga kasamahan nilang iba ng mga leadership nila. Ayun, nasawi na itong si alias Duran, yung squad leader, naging pagkakataon ito ng isa sa kanila na lumapit sa kanyang nanay at yun naman ang nagdala sa atin. So kasama dinala din niya ang kanyang baril at saka yung baril ng isa pa nilang kasamahan na nauna ng sumuko na tumakas lang din kaya hindi niya nadala dati yung kanyang baril kaya dalawa yung baril na kanyang isinuko, Katropang Nick. Okay. And kumusta yung yung time ng pagsuko nito? Ano po ang since nagaling siya sa enkwentro, wala naman siyang tama, wala namang anumang mga pinsala sa katawan. Wala namang tama siya, Katropang Nick, So buti naman na naisipan niya na bumaba na at sinamantala niya yung pagkakataon na yun Dahil ang iba, tinatrabaho pa ng tropa natin, alam namin watak-watak na sila. Tuloy pa rin yung
sa pagtulungan ng mga kababayan natin doon sa area, particularly sa General MacArthur, Aha. na sana ay may isipan din nila na gawin itong kagaya ng ginawa ni Lando Yapi alias Rose Oo. para hindi na mangyari sa kanila ang sinapit ng isa nilang kasamahan, ng kanilang squad leader, na yun nga, nasawi doon sa enkwentro, Katropang Nick. Ito pwedeng maging isang isang halimbawa doon sa mga natitira pang miyembro, remnants po ng New People's Army, hindi lang yung Apoy Platoon at sa iba pa, maging sa nationwide, sa mga remnants ng New People's Army, na yung ganyang pagkakataon ng enkwentro, kung sila ho ay pinipigilan ng kanilang mga leader na sumuko at tinatakot sila or kaya naman binibrainwash pa rin sila, yan ganyan siguro pagka nagkaroon ng enkwentro, gamitin nilang pagkakataon yan, na sumuko kaysa naman sa sila ho masugatan or madisgrasya pa doon sa doon sa enkwentro or mahuli. Sayang kasi yung benepisyo ho, complete package ng mga benepisyo na iniaalok na ating gobyerno through doon sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP na nag-aantay po sa kanila, unlike kung sila maaresto or masasawi, di sayang. Tama po yan, Katropang Nick, no? Dahil nga ang naging dahilan kung bakit kahit na gusto na nilang sumuko, ay hindi nila alam kung saan sila lalapit, ano ang gagawin nila, at natatakot sila, no? Kaya nga ang malaking bagay itong tulong ng mga kababayan natin, lalo na yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga kaanak, at yung mga kabarangay nila, yung mga barangay officials doon sa lugar, na sila magiging silbing tulay, no? Para dadalhin sa atin at titiyakin, no? Na sila ay hindi sasaktan, siya ay ligtas, bagkos atin silang tutulungan, Katropang Nick. Oo. Kumusta po ngayon itong si Yape matapos po na siya ay sumuko? Okay naman siya, Katropang Nick, no? At yun, isa sa pinakamagandang feeling niya doon, no, is yung nakasama niya, yung mga dating kasamahan niya, na nauna nang sumuko sa kanya. So parang nag-reunion uli sila. Nadagdagan na. So yun yung isang kagandahan dito, nag-reunion sila sa isang ligtas na lugar, no, dito sa baba, Katropang Nick. So kasama na niya ngayon yung mga kung saan nandoon yung mga nauna ng miyembro ng Apoy Platoon na nagbalik loob sa gobyerno, andun din siya. Nandun din siya, Katropang Nick, no, na magkakasama sila, no, at habang pinaprocess natin ang kanyang mga benefits, no, sa ilalim ng ating ICLIP, Katropang Nick. And siyempre bilang isang kumbaga ito'y certified na na warrior ng New People's Army na nagbalik loob, so qualified dun sa ICLIP. Tama po yan, Katropang Nick, no? At lalong-lalo na may dala siyang dalawang armas, no? So, meron siyang firearms remuneration, no? Para dun sa at iba pang mga benefits, no, sa ilalim ng ating ICLIP, Katropang Nick. Oo, I see. So, okay naman ang yung kanyang kalusugan, wala namang problema. Wala naman, pinamedical nga yun ng 78 IB, no? Para matiyak, no, na kung mga may karamdaman siya, pero wala naman, okay naman. Malakas. Oo. And mas lalong lalakas ngayon yan. Gaganda ang kanya, kasi magkakaroon siya ng peace of mind. Wala namang nabanggit, sir, doon sa kanyang pagsuko, kung yung kanyang mga kasamahan doon sa enkwentro, may balak na rin na magbalik loob o sundan yung kanyang ginawa. Yun, no, ay isa yun sa mga inaalam, no, natin ngayon doon sa pamamagitan ng tropa natin doon sa 78 IB. At yun nga, no, may mga nababanggit siyang mga ganyan at yun nga, tuloy nating tinatrabaho yan, katulong kung taga saan itong mga ito, no, yung mga barangay officials, yung kanilang mga kamag-anak, and hopefully, no, yun nga, sinasabi natin, na inasahan natin, no, na ma-realize din ng kanilang mga kasamahan na ngayon, no, ang Squad 1 and 2 na to na nag-ipon-ipon, no, ay lilima na lang ang nakikita nating mga miyembro doon, no. So nagtatago pa sila at baka kita nila, no, na wala na silang patutunguhan. Lalapit lang sila doon, no, sa kanilang mga kaanak, no, sa kilala nilang mga barangay officials at sila ay tutulungan para wala nang pangamba, takot sa kanila at dito na sila, no, sa baba magiging peaceful, papayapa, no, ang kanilang pamumuhay, Katropang Nick. Di noong sumuko itong si Yape at makasama niya yung kanyang mga dating kagrupo dyan sa Apoy Platoon na nandiyan sa panig ng pamalan sa inyong
pangalaga, kumbaga parang welcome na welcome siya at masayang masaya siguro ito, no? Tama po yung katropang Nick. Nung unang kinausap sila no, ng tropa natin, tahimik lang siya, no? Parang halata mong natatakot. Oo. Pero nung nakita niya ang kanilang mga kasamaan yun, no? Naging cheerful siya. Oo. At yun, nakikita mo na assured siya na magiging safe siya dahil nga sa nangyari din sa kanilang mga kasamahan na nakikita niyang nauna nang bumaba sa kanya. And lalo na siguro kung makikita niya ngayon yung estado sa yung katayuan ngayon ng kanyang mga former comrades, ano? Yes, katropang Nick, no? Dahil maraming tumutulong dito no sa kanila no, sa mga nag-surrender na no. At yun ay lahat na siya ng gobyerno no, yung mga livelihood ano natin doon sa PRLEC no, poverty reduction and livelihood, mga training doon sa TESDA at lahat no ng mga program sa ilalim ng third clusters ng ating task force LCAC no ay nandiyan no para tulungan sila no. And habang hinintay talaga yung kanilang ng kanilang benefits doon sa equip natin sa nasyonal, may tulong din no ang mga local leaders dito sa kanila no, like yung province ng Eastern Samar, ng mga mayors no na tinutulungan talaga sila, katropang Nick. At ano ito, meron siyang mga ang pamilya, may asawa, may anak, ganun itong si Yape? Hindi ko pa nakuha yung buong detalye na ganyan na katropang Nick no, pero yung nanay niya yung isa sa nagdala doon sa ating tropa, kaya nakuha natin, katropang Nick. Alam niyo, wala na ho sigurong sasaya pa sa isang magulang o sa isang nanay in particular na yung kanyang pag-aalala kung sa ang kalagayan ng kanyang anak na alam niyang nandiyan sa kabundukan, pagkatapos dumating yung pagkakataon na eto't siya mismo maghatid sa ating mga otoridad, sa ating mga kasundaluhan para matiyak yung kanyang kaligtasan at makapagbalik lobo dito sa ating gobyerno. Wala na siguro maitutumbas na kaligayahan ang nadarama ng nanay nito, no? Tama po yung katropang Nick, no? Dahil nga yung mga kamag-anak nito, no? Meron tayong ginawang yung mga kamag-anak nito, gumawa yun ng mga sulat, no? Para sa kanila, para may parating na talagang nangangamba sila, natatakot sa maaring mangyari sa kanilang mga kaanak na nandun pa nagtatago sa kabundukan. May mga video din na ginagawa tayo, tinutulungan natin sila para may parating yung mensahe. Kaya tama po yan, no, na walang mapagsidlan ng saya ang pamilya nila nang makita na nandito na ang kanilang kaanak sa baba, naligtas na, katropang Nick. At sa atin din naman, masaya din tayo kasi na-reunite natin tong pamilya na pinaghiwalay, no? Ng paniniwala na yun. Kaya sila namundok na gano'n na katropang Nick. And so ulitin ko, 5 na lang ang natitirahong miyembro nitong Apoy Platoon 1 and 2 matapos na mapatay yung kanilang tinuturing na leader at saka yung pagsuko nitong si Yape, no? Yes, katropang Nick, yung squad 1 and 2 yan na nag-combine na dahil halos maubos na yung squad 1. Kompleto na yung squad 1 dito sa babae. So natitira ngayon yung sa 2. Yung squad 2 ng squad leader nila si Duran, yun yung nagsawing pala doon sa nangyari no na encounter. So sa kabuuan itong Apoy Platoon no ay 14 na lang ang natitira no na hinahanap pa rin natin yung mga yon. So yung squad 3 nandiyan na din na tuloy-tuloy pa rin yung effort natin diyan, yung effort ng mga pamilya nila ng mga kaanak. So yun na lang ang natitira, katropang Nick. Okay, so linawin ko lang, sir. Kung tama yung pagkaintindi ko, yung Apoy Platoon, meron pang 13 o 14 ba na natitira ka mo? While itong... 14. 14. So yung platoon, yung squad 2, ang meron pang 5. While yung squad 1 is ubos na ng Apoy Platoon. Yes, katropang Nick, no? Oo. Yun. So, 14 ito, siyam ang nandoon sa squad 3. Oo, yung squad 3. Okay, so 3 squad sila ang bumubuo dun sa Apoy Platoon. Yes, katropang Nick, 3 squad na lang yan, pero yun nga, ang squad 1 and 2 nagbubuhay na. So in effect, parang 2 squad na lang silang gumagalaw. Samantalang 4 na squad yan dati, katropang Nick. Ayun. So halos isa na lang pala yung natitira, no? Yung squad 3. Yes, katropang Nick, no? Yun ang kalagayan nila ngayon na watak-watak dahil na kanya-kanya silang tago, no? Madali natin kasi silang matuntun kung buo sila, katropang Nick. Totoo. Kasi mahirap maghanap pag mga kakaunti na lang, no?
And maliban po dyan sa Apoy Platoon na tinututukan ngayon yung natitira pa yung Squad 3. And ano pa ho ang meron pa bang ibang minomonitor na yung maliliit na grupo limbawa na mga remnants pa ng New People's Army dyan po sa area ng 802nd Brigade? Yes, Katropang Nick, no, yung nandun sa Samar, dalawang grupo ito, yung Sub-Regional Committee Sesame, no, ito nga yung Apoy Platoon, no, na nasabi na natin kanina, at ang Bugsok Platoon, na ngayon ay siyam na lang din ang natitira at patuloy pa rin nating tinatrabaho, Katropang Nick. Okay, so sooner or later, kung ba, konting kembot na lang, matatapos na natin yung problema sa insurgency sa inyong area. Yes, Katropang Nick, no, ito namang Bugsok Platoon, karamihan dito, mga matatanda na Katropang Nick, may mga sakit-sakit na, may mga indikasyon na rin na gusto na rin nilang bumaba. Yung nga lang, nangangamba at hindi alam pa kung kanino sila lalapit. No? So patuloy tayo dun sa mga ginagawa natin para marami ang tutulong sa kanila, maraming magiging emisary, mapadali ang kanilang pagbaba at tuloy-tuloy na ginagawa yan ng ating mga tropa on the ground. And sana yung mga nabanggit nyo nga sir na na may mga edad na yung mga natitira pang miyembro nitong Bugsok Platoon na yan ho ang mas kinakailangan na mabigyan ng mga medical na atensyon ng ating gobyerno yung kanilang kalusugan dahil sa kanilang katandaan. And of course, sayang yung mga benepisyo ng mga pagiging senior citizen natin. Sana sila yung sumunod na sumuko na rin. Yes, Katropang Nick, kaya nga palagi nating patuloy ang ating panawagan sa kanila dahil nga naghihirap sila dyan. Wala nang mas maganda pa para sa kanila kundi yung dito na sila sa baba para magiging peaceful na tong lugar natin. Yan yung palagi nating sinasabi sa kanila. So yun nga, medyo siguro naghahanap pa sila ng kung sinong malalapitan na may tiwala sila na hindi sila mapapahamak. At yun, tuloy-tuloy din nating ginagawa yan na naghahanap ng maaaring makakatulong sa kanila, Katropang Nick. Alam ko sa pagtutuko ninyo dyan sa mga remnants pa ng New People's Army, simultaneous yun namang inyong ginagawa na yung community, yung sustainable community support program po ng ating mga militar, especially doon po sa mga dating conflict-affected areas or barangay. So that mailapit po natin ang tuluyan sa kanila ang serbisyo ng gobyerno at paramdam natin sa mga ito na sila ay bahagi ng ating gobyerno. Tama po yan, Katropang Nick, dahil nga na-attain na natin ang kondisyon sa mga lugar na to na wala ng mga areas na konsolidado itong New People's Army hanggang sa mga barangay, hanggang sa mga sityo. Ang natitira na lang dyan ay pailan-ilan na mga kontak nila na nagsusuporta pa rin sa kanila like yung utusang bumili ng pagkain, ng gamot, ng mga ganyan. Naiilan na lang yan, Katropang Nick, na hindi naman natin napipigilan or dahil nga kamag-anak nila ito. Pero yung nga, under sa ating anti-terror law, may liability sila nito kung talagang mapapatunayan. So ngayon, ang ginagawa natin, itong mga kontak nila, ito na rin ang mga nagkukumbinsi sa kanilang bumaba na. At nakikipagtulungan na rin sa atin. Kaya yun, may mga resulta ng mga bumababa na rin yung mga kasamahan nila, Katropang Nick. And nabanggit nyo yung mga nagiging utusan ng mga New People's Army, and especially lalo dun sa mga minor de edad. Usually, yun yung ginagawa nila mga courier o kaya mga tagadala ng pagkain o anumang tasking. Siguro isa sa pwedeng maging apela natin dun sa mga magulang na hindi nila dapat na hayaang ganun, maging utusan o courier nito mga rebelde New People's Army o magkaroon po o anumang gawain na may kaugnayan po sa mga insurgency operations at magamit yun pong kanilang mga anak doon ho sa sa pagsira sa ating gobyerno. Tama po yan, Katropang Nick, kaya nga na kagaya nitong si Lando Yapi, alias Rose, nung bumaba ito doon sa kanilang barangay, dinala ng nanay kasi nga ayaw na ng nanay, ayaw na ng mga taong bayan na gano'n. So, nagpapakita ito na ang ating na-establish na mechanisms on the ground, like yung ating territorial defense system o yung mekanismo sa ground, ay gumagana na, Katropang Nick. Kasi ayaw na ng taong bayan
na muling babalikan tong kanilang barangay, ang kanilang lugar, ang kanilang community para organisahin uli at maging konsolidado, no? So lahat ng mga barangays dito sa area, lalong-lalo na doon sa kanilang mga dating hawak, no, at saka mga lugar na maaring doon sila mag-expand, doon sila magtago, no, kasi makapag ano lang sila diyan kung susuportahan sila ng tao eh. So mag-umpisa yan doon sa mga kontak muna, courier hanggang sa lumaki yan. Eh ngayon, nakikita natin yung taong bayan na mismo ay ayaw na, no, kaya lalo silang nahihirapan, no. So kasama na natin sila, nakumbinsi na silang bumaba. Dati hindi nila sinasabi sa atin, kaya yun, lumalaki na pala yung organisado na pala yung isang lugar. Ngayon, hindi na ganyan. At yun yung mekanismo na gusto nating itutuloy-tuloy para talagang magiging peaceful ng lugar. At yun ay nararamdaman naman natin, nararamdaman ng ating mga kababayan. At kaisa talaga na natin sila ngayon sa kampanya na yan, Katropang Nick. Yes, sir. And naalala ko tuloy, yung 3 menor de edad na nasa gitpo ng mga tropa ng 74th Infantry Battalion doon sa isang enkwentro, tapos tinurn over nila doon sa police, doon sa bayan ng Mapalapag sa police at saka doon sa Municipal Social Welfare Office nila. And then eventually tinurn over doon sa mga magulang. Kaya kasunod doon yung mismong alkalde ng Palapag ang mismong nanawagan sa mga magulang na huwag ninyong hahayaan na yung inyong mga anak ma-recruit o gawing utusan. May mga menor de edad ito, edad 14 saka 13 lang. Tama po yan, Katropang Nick, no? So, diyan natin makikita na kung nakikiisa, no, ang lahat ng mga kababayan natin, particularly ang mga local leaders, malaki ang epekto nito, no, sa kabuuan sa ating kampanya, Katropang Nick. Yes, sir. At saka, yun, makikita natin yung suporta nating gobyerno, na yung 3 menor de edad na yun, Timara, binigyan ng, ng educational support. But anyway, sir, any announcement or upcoming activities po ng ating 802nd Brigade? Yun, siguro, gusto ko lang pasalamat ulit, no, sa pag-chat time na binigay nyo sa amin. At samantalahin ang pagkakataon, no, na iparating sa mga kaanak, no, ng mga natitira pang NPA dito sa Samar, Eastern Samar, dito sa Leyte, no, na salamat, no, sa pakikiisa nyo, no. Ito may mga magaganda tayong resulta. At napababa natin yung mga kamag-anak nyo at naging ligtas na sila, no. Sa mga natitira pang NPA diyan, no, particularly doon sa Eastern Samar, no, mga members ng Apoy Platoon, ng Bugsok Platoon, no. Sana, no, ma-realize ninyo na wala nang patutunguhan ang inyong armadong pakikibaka. At mas maganda, no, mas ligtas kayo kung kayo ay bumaba na. Samahan na ninyo ang inyong pamilya. Tutulungan kayo ng inyong pamilya, ng inyong local leaders, and even kami, no, sa Philippine Army ay handang tumulong sa inyo. So yun lang, Katropang Nick, no, maraming salamat. Sir, yung bang mga nauna na sumuko na miyembro ng Apoy Platoon na nakakasabay nyo bang magkapian? Yes, Katropang Nick, no? Nandun yan, no? Pagka nakikita natin doon, pag binibisita natin yung tropa natin, binibisita din natin sila para kamustahin, Katropang Nick. Sabay kayo nagkakape, Okay. Sir, thank you very much. Yan po si Brigadier General Noel A. Vestuer, ang commander po ng ating 802nd Brigade. Sir, kape!